Noong November 6, 2014, natagpuan ang mga labi sa isang basurahan sa Mexico City. Kulang ang mga bahaging magtutukoy sana kung sino ang biktima, kaya natigil ang investigasyon ng halos 2 buwan. Sa huli, isang simpleng pagdududa ang nagbukas ng posibilidad na may mas malalim na misteryo sa likod ng insidente. Si Alan Carrera na 41 years old ay isang successful na businessman. Minana niya mula sa kanyang mga magulang ang ilang industrial companies, pati na rin ang construction material stores, kaya kilala siya bilang isang mayamang tao. Matagal na siyang kasal pero noong 2011, nag-divorce sila ng kanyang asawa at sobra siyang naapektuhan. Nalugmok siya sa depression at nagpakalunod sa alak. Napansin niyang ito ay nagdudulot ng problema, lalo na sa kanyang anak na babae. Kaya noong late 2013, nagpasya siyang magpa-therapy. Sinimula ni Alan ang kanyang therapy sa isa sa pinakamagagaling na psychiatrist sa kanilang lugar. Ito ay si Dr. Alberto Eduardo Isidro Lafuente Grimaldi. Kasabay nito, naisip niya na kailangan din ng kanyang 14 years old anak na babae ng tulong. Kaya nirekomenda ni Dr. Alberto ang kanyang anak na si Dr. Maria Alejandra Lafuente Caso, na eksperto sa panggagamot sa mga bata o teenagers. Nagsimula na ang therapy ng anak ni Alan at tila naging maayos naman ang resulta. Si Alan ay isang hands-on na ama. Lagi siyang kasama ng kanyang anak sa mga consultations. Ngunit pagkatapos ng ikatlong session, sinabi ni Maria Alejandra na gusto niyang makilala si Alan para mas maintindihan pa ang mga problema ng pamilya nila. Sa totoo lang, excuse lang ito ni Maria Alejandra para personal na mapalapit kay Alan. Nagkaroon siya ng kakaibang interes kay Alan dahil isa itong mayaman na lalaki na nalugmok sa paghihiwalay. Mabilis na nahulog ang loob ni Alan kay Maria Alejandra at sila ay nagkaroon ng relasyon. Nang malaman ng anak ni Alan, nagalit ito dahil may kakaibang ugali ang psychiatrist. Nang i-confront niya si Maria Alejandra, tinakot siya nito. Sinasabing papaslangin siya kung magiging hadlang siya sa relasyon nila ng kanyang ama. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang relasyon ni Alan at Maria Alejandra. Labis na nahulog ang loob ni Alan sa kanya at makalipas lang ng ilang buwan, nag-propose si Alan ng kasal. Pumayag agad si Maria Alejandra pero hindi alam ni Alan ang tunay na ugali nito at ang kanyang madilim na nakaraan. Noong April 2014, pinakilala ni Alan si Maria Alejandra bilang kanyang fiancé sa kanyang pamilya at sinabing ikakasal na sila sa susunod na linggo. Sinabi rin niyang buntis na si Maria Alejandra. Ilang araw pagkatapos nito naganap ang kasal, ngunit wala ni isang kamag-anak ni Alan ang dumalo dahil hindi sila inimbitahan. Nung nalaman ng pamilya ni Alan ang tungkol sa mga problema sa relasyon nito, ilang linggo lang matapos silang ikasal, lalo nilang hindi nagustuhan ang kanilang relasyon. Nakita nila na si Maria Alejandra ay may pagkamasungit, kaya sinabihan nila si Alan na makipag-iwalay na sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin ni Alan na ipaglaban ang kanilang kasal, kahit na hindi sang-ayon ng kanyang pamilya, nanatili ang komunikasyon niya sa kanila at hindi nagbago ang kanyang routine. Nagtatrabaho pa rin siya, nakikipag-usap sa anak niya, at tumutuloy siya sa pang-araw-araw niyang gawain. Habang tumatagal, tila tanggap na ng kanyang mga kaanak ang sitwasyon at unti-unti nang bumababa ang tensyon. Ngunit dito rin nagsimulang maging kakaiba ang mga bagay. Noong November 2014, napansin ng mga kaibigan, pamilya at kasamahan ni Alan ang biglaang pagkawala nito. Hindi na siya pumapasok sa trabaho, hindi na dinadalaw ang anak niya at hindi na rin nagpapakita sa kanyang mga magulang. Kahit na tumigil ang pakikipagkita ni Alan, patuloy naman siyang nagre-reply sa mga text messages. Ngunit napansin nila na kakaiba na ang kanyang paraan ng pagtitext. Hindi na ito normal na Alan. Wala na ring mga voice messages, hindi na siya sumasagot sa mga tawag, kahit ang mga malapit sa kanya ay nagsimulang magduda sa mga pangyayari. Sa likod ng mga ito, si Maria Alejandra pala ang gumagamit ng cellphone ni Alan para i-check ang mga conversations nito. Sa isang pagkakataon, nakita niya ang mga mensahe ni Alan sa isang babae. Nagpapahiwatig na may kalaguyo ito. Sa halip na humingi ng professional help o mag-file ng divorce, napagpasyahan ni Maria Alejandra ang isang madilim na plano.
Pinaslang niya si Alan at kinuha nito ang kanyang kayamanan. Noong November 5, 2014, inihanda ni Maria Alejandra ang isang inumin na may halong malakas na sedative, ang benzodiazepine para kay Alan. Nang inumin niya ito, agad siyang napahiga at nawalan ng malay. Kinuha ni Maria Alejandra ang isang matulis na bagay at ginamit kay Alan. Hinayaan si Alan na nawawala habang nakatingin lang siya. Pagkatapos ito, ginamit niya ang isang electric tool para kay Alan upang mapadali ang pagtatago sa kanya. Upang madala ang labi ni Alan, inilagay ni Maria Alejandra ang mga ito sa mga trash bag. Para hindi maginana ang mga tao, inilagay niya ang mga ito sa isang maleta. Bandang 12:45 ng gabi, umalis siya ng bahay at humingi ng tulong sa mga security guards ng kanilang lugar para ipasok ang mabigat na maleta sa kanyang sasakyan. Nang tanungin siya ng mga ito, sinabi niyang ang kanyang ama ay nasa ospital at kailangan na niyang magmadali roon. Paglabas ng bahay, ikinalat niya ang mga parte ni Alan sa mga lugar ng Colonia Roma, Distrito de Cuauhtémoc at sa Colonia Valle Escondido. Bandang 4:18 ng umaga, siya ay bumalik sa kanilang bahay. Ang mga parte ni Alan na makakatulong sana sa pagkakakilanlan ay tinago niya muna sa freezer bago niya itinapon. Nagpalit din siya ng mga kandado ng bahay at sinabihan ng mga tao sa kanilang lugar na aalis siya para sa isang bakasyon kasama ang kanyang asawa. Noong November 6, natagpuan ng mga pulis ang labi sa isang basurahan. Nang hapon ding iyon, natagpuan ang iba pang mga bahagi ng katawan sa iba't ibang lugar. Isa na ilalim ang mga ito sa pagsusuri ng forensic experts at nagpahiwatig na lahat ng bahagi ay mula sa iisang tao. Ngunit dahil wala ang mga importanteng parte, ay hindi nila agad ito ma-identify. Samantala, ginagamit ni Maria Alejandra ang cellphone ni Alan para mag-reply sa mga mensahe mula sa trabaho, pamilya at kaibigan niya upang palabasing buhay pa si Alan at para magkaroon siya ng oras para maitago ang kanyang nagawa. Ngunit napansin pa rin ng mga tao ang kakaibang mensahe na tila hindi normal kay Alan, kaya nagsimula silang magduda. Noong panahon ding iyon, ang ama ni Maria Alejandra ay tumawag sa mga magulang ni Alan. Sinasabing hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak na babae. Sa bandang huli, nalaman nila na si Maria Alejandra ay nasa isang psychiatric hospital. Nagpapagamot di umano dahil sa depression na dulot ng pagtataksil ni Alan. Sa puntong ito, nagsimula na maghinala ang mga tao kung ano talaga ang nangyari. Ngunit sinikap pa rin ni Maria Alejandra na itago ang lahat sa pamamagitan ng pagsagot sa mga mensahe bilang si Alan. Patuloy niyang nilinlang ang mga tao hanggang sa buwan ng Disyembre. Ang panahon ng pagsasama at pagdiriwang, may ilang kamag-anak na nagpadala ng mga mensahe na nagsasabing bibisita sila sa bahay ni Alan dahil sa kanilang akala na bumalik na siya mula sa bakasyon. Laking gulat nila nang sabihin ni Maria Alejandra na wala sila sa bahay dahil muli raw silang nagbakasyon. Kahit pinlano niya maigi ang lahat, nagsimula siyang magkamali, malito at napunta sa alanganin. Sinabi niyang nagbakasyon sila ni Alan habang ang ama niya ay nagsabi namang nasa isang psychiatric hospital siya at si Alan ay may ibang babae. Ang mga contradiction na ito ay nagdulot ng maraming katanungan tungkol sa tunay na sitwasyon at dito na nagsimulang magduda lalo ang mga kamag-anak at sinimulan nang magulat sa pulisya. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap ng pamilya sa pulisya, nagsimulang magduktong-duktong mga piraso ng kaso ng mga investigador. Napansin nilang maraming pagkakatulad si Alan sa mga parte na natagpuan. Isang buwan na ang nakaraan. Di kalauna, naglunsad ng matinding investigasyon ng mga pulis matapos madiskubre ng mga bata ang kanyang pantaas na bahagi habang naglalaro ang mga ito sa lokal na parke. Ang kanyang mga kamay at paa ay natagpuan sa ibang bahagi ng lungsod. Nang dinala ang pamilya upang makita ang mga labi, positibong pinilala na ito nga ay si Alan. Kaagad na nagtungo ang mga pulis sa bahay na tinitirahan ni Maria Alejandra at Alan. Nang makarating sila, natagpuan nila si Maria Alejandra sa loob ng bahay at hindi sa ospital, gaya ng sinasabi ng kanyang ama. Naglabas ang mga pulis ng search warrant at masusing siniyasat ang buong bahay sa paghahanap ng mga ebidensya. Ang forensic examinations ay nagpakita ng maraming biological materials na nagkalat sa kwarto at banyo kung saan pinaniniwalaang naganap ang insidente. Mukhang pagkatapos noon ay maaring naligo si Maria Alejandra at nilinis ang lugar. Natagpuan din ang electric tool na ginamit niya sa biktima.
Itinanggi ni Maria Alejandra ang kanyang pagkakasala, ngunit tuwing tinatanong siya tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, laging may mga kakaiba sa kanyang mga sagot. Dahil dito, siya na ang naging pangunahing suspect dahil siya lamang ang may motibo, paraan at may pagkakataon na gawin ang insidente. Sinabi pa niya na hindi niya alam kung nasaan si Alan, na ilang araw na raw niyang hindi nakikita. At nag-uusap lang sila sa pamamagitan ng mga text messages. Sinabi pa niya ito kahit na natagpuan na ng mga investigador ang ilang ebidensya. Bilang pagtatangka na patunayan ang kanyang pagiging inosente, pinakita niya ang mga papeles mula sa isang psychiatric clinic na nagsasabing siya ay na-confine noong mga araw na nawawala si Alan. Subalit dahil sa kasaysayan ng kanyang pagsisinungaling, pinaghihinalaan ng lahat na pineke lamang niya ang mga dokumento. Ang investigasyon ay nagpatunay na siya ang nagpadala ng mga mensahe gamit ang cellphone ni Alan upang linangin ang mga pamilya at kaibigan at pigilan ang agarang pagsasampa ng ulat ng pagkawala ni Alan. Natagpuan din ng mga pulis sa mga footage ng CCTV ng kondo na nagpapakita kay Maria Alejandra na bitbit ang mabigat na maleta nung bandang madaling araw. Ang mga forensic experts ay nagawa muling buuin ang lahat ng nangyari kay Alan noong gabi ng kanyang pagpanaw at napag-alaman na si Maria Alejandra lamang ang sangkot sa insidente. Bukod sa mga forensic evidence at CCTV footage, nagbigay din ng testimonya ang anak ni Alan na nagpapatunay sa banta ni Maria Alejandra sa buhay ng bata ng mga unang bahagi ng insidente. Isang psychiatric evaluation ang sinagawa kay Maria Alejandra at natuklasang wala siyang mental illness. Pinatunayan din na ang kanyang psychiatric confinement ay peke. Ginamit lamang niya ito bilang depensa para sa kanyang nagawa. Sa huli, inamin ni Maria Alejandra ang lahat ng kanyang ginawa sa kanyang asawa. Sinabi niyang binigyan niya ito ng gamot na pampatulog na inilagay sa kanyang inumin at saka ginawa ang mga nakakatakot na bagay sa kanyang asawa. Sa kabila nito, sinubukan din niyang idahilan na siya ay biktima ng karahasan sa tahanan at mga pagtataksil. Gayunpaman, walang ebidensya na nagpapatunay sa kanyang mga akusasyon. Noong December 10, isang arrest warrant ang inilabas laban kay Maria Alejandra. Siya ay sinampahan ng kasong pagpaslang at dinala sa Santa Marta Women's Social Rehabilitation Center. Ngayon, hindi pa dito natatapos ang nakakagulat sa kaso na ito. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang nakaraan ni Maria Alejandra, isang nakatagong kwento na itinago kay Alan at sa kanyang pamilya. Ang kanyang nakaraan ay naglalarawan ng isang determinasyon na nag-udyok sa insidenteng ito at nagdala ng mga katanungan tungkol sa tunay na bilang ng kanyang mga biktima. Isang kawili-wiling detalye ang lumitaw. Tila nagkaroon ng sixth sense ang pamilya ni Alan patungkol kay Maria Alejandra na naging dahilan upang hindi nila aprobahan ang relasyon. Bandang simula ng kwento, nabanggit ang mga hinala na lumutang na matagpuan ng mga bahagi ni Alan na nag-uugnay sa posibilidad ng isang serial. Si Maria Alejandra ay isang magandang babae na mahilig mag-gym upang panatilihin na magandang katawan. Siya ay nagtapos sa kursong psychiatry at nagpakadalubhasa sa paggagamot ng mga kabataan na sumusunod sa yapak ng kanyang ama na si Dr. Alberto Grimaldi, isang kilalang psychiatrist sa rehiyon. Si Maria Alejandra ay kinasal na noon at nagkaroon ng 2 anak. Ngunit nag-divorce din sila at nagkaroon ng shared custody sa kanyang mga anak. Hindi siya natuwa sa pagtatapos ng relasyon at sinubukang magiganti sa kanyang dating asawa. Sa isang pagkakataon noong unang bahagi ng 2011, nang ang kanyang dating asawa ay dumalaw upang sunduin ang kanilang mga anak, inimbitahan ni Maria Alejandra ang lalaki na pumasok sa bahay. Kahit tumanggi ito, iginiit niyang may sorpresa ang kanilang mga anak para sa kanya. Nang pumasok ang lalaki, pinaupo siya ni Maria sa isang sopa na tinakpan ng plastic na kanya namang pinagtataka, ngunit inisip na lang niya na bahagi ito ng sorpresa. Si Maria ay piniringan ang lalaki gamit ang dahilan na ito'y bahagi ng kanilang sorpresa. Napansin ng lalaki na walang ingay mula sa mga bata at tanging mga yapak lang ni Maria ang naririnig niya. Bago pa man siya makagalaw, bigla siyang inatake ng malakas gamit ang isang mabigat na bagay. Sinubukan niya makiusap na itigil ito, ngunit patuloy siyang inaatake ni Maria. Nakarating siya sa pintuan, ngunit nakalak na lahat ng daan palabas. Dito na siya ginamitan ni Maria ng matulis na bagay. Hindi pa ito nakontento. Sinubukan din niyang lagyan ng isang substance gamit ang syringe.
Sa kabila ng matinding sugat na gawa ng lalaki na makalaban at makatakas, ang kanilang mga anak ay nasa kwarto at nasaksihan ang lahat ng nangyari. Matapos ang insidente, dumiretso ang lalaki sa pulisya at inireport ang pangyayari. Sinampahan ng kaso si Maria ng tanggapan ng piskal ng lungsod ng Mexico para sa tangkang pagpaslang. Dinala siya sa bilangguan ngunit sa tulong ng kanyang abogado, napababa ang kanyang kaso sa attempted na pagpaslang. Noong July 14, 2012, napatunayang guilty si Maria at hinatulan ng 1 taon at 4 na buwan na pagkakakulong. Gayunpaman sa tulong muli ng kanyang abogado, nagawa nilang baguhin ang hatol sa pamamagitan ng pagbayad ng multa. Hindi pa natatapos dito. Nagawa pa niyang baluktutin ang katotohanan at inangking siya ay lumaban lamang sa dating asawa na umano'y abusado. Sa pag-apila, napatunayan na hindi siya ang may sala na responsable at inuutos na siya'y palayain at i-dismiss ang kaso. Sa media, lumabas siya bilang isang babaeng bumangon mula sa pang-aabuso at nakakuha pa siya ng kasikatan dahil dito. Muli siyang bumalik sa kanyang trabaho kung saan naging mas kilala siya. Ngunit may mga duda pa rin na baka siya nga ang may kinalaman sa insidente. Noong 2012, natagpuan ng mga otoridad ang isang balde na may lamang mga parte sa tapat ng bahay ng pamilya. Bagamat hindi na solusyonan ang kasong ito at tila nakalimutan na ito, ay may mga hinala na baka si Maria Alejandra ang may kagagawa nito. Wala nang ibang balita sa kanyang dating asawa mula noon. Ang paglilitis ni Maria Alejandra sa kaso ni Alan ay ginanap noong September 5, 2022. 8 taon matapos ang insidente, nahatulan siya ng guilty sa pagpaslang at pagtatago ng labi. Hinatulan siya ng 46 years at 6 months na pagkakakulong at wala siyang karapatang mag-apela sa kaso. May mga paraan pa siya upang subukan ng pag-alis ng kanyang parusa. Ito na ang isa sa pinakamabigat na naipataw sa Mexico. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano tatapusin ang kasong ito dahil may ilang mga issue na hindi pa nalulutas at tila may mga pagkukulang sa mga investigasyon. Halimbawa, walang nakapagpaliwanag kung kanino nagmula ang parte na natagpuan sa loob ng isang balde sa harap ng bahay. Hindi natin alam kung may iba pang tao o halimaw na kayang gumawa nito sa kanilang lugar. Ngunit kung titignan natin ang kasaysayan ni Maria, nagiging mahirap isipin na baka hindi siya ang may gawa nito. Ikaw, ano masasabi mo sa kaso natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!